Ito, i-continue ko yung ano namin ng kabanata dahil nga hindi na po for si Mikaela. Magdala ko tayo sa kabanata 13. Ang pamagat nito, ang hudyot ng unos. Mga pangunahing tauhan. Gusto mo Ibarra. Hinanap niya ang pugdang ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Ngunit hindi niya ng kanyang pugdang ng kanyang ama dahil na may nagutos sa paglilibing. Alila, isang matanda na kasama ni Crisostomo Ibarra. Ito yung kasama ni Ibarra na bago siya bumaba sa Tarwari yung sakyan na ni Ibarra yun. Siya yung kasama niya yung matanda. Dahil doon, inanap niya ang kanyang libingan tinulungan niya ang kanyang maghanap ng kanyang buto ng kanyang ama, ngunit hindi niya nalatnan ng kanyang ama sa buto dahil nga, dahil doon, sabi ko sa una, may nagutos sa maglilibing. Dito tayo tumako sa isang tauhan. Maglilibing. Isang matanda na nakakaalam ng totoo nangyari sa pangkay ni Don Rafael Ibarra. Ito nga, dito siya. May nagutos sa maglilibing, ilipat daw yung buto ng kanyang ama sa mga inchik. Ngunit hindi niya pinagpatuloy dahil nga umulan ng malakas, yung sobrang bigat ng kabawan dahil nabigyan ng kanyang nabigyan ng tubig dahil ng ulan. Kasi bali bandang uli natapon sa lawa. Ito si Padre Salvi, pinagkamalan ng nag-utos sa pagkalipad ng bangkay ng kanyang ama sa libingan ng mga inchik. Si Padre Salvi hindi siya nag-utos, siya lang inutos ni Padre Garote na magsabi sa maglilibing si Padre Salvi na ilipat na yung buto ng kanyang ama ni Crisostomo Ibarra. Padre Garote na mas kilala bilang Padre Damaso. Ito nga, siya nag-utos na lipat yung bangkay ni Don Rafael Ibarra. Tagpuan, sementeryo. Yan dyan na nagtagpuan sila Ibarra. Yan. Mahalagang pangyayari. Dumating si Crisostomo Ibarra sa sementeryo upang hanapin ang buto ng kanyang ama. Nakalibing ang kanyang ama sa may malaking krus na may mga bulaklak. Di nahanap ng buto, ngunit inamin ng tagalibing na naisunog niya ang cross at naitapon ng bangkay sa lawa. Yung nga sabi ko doon sa mga tauhan, yung nga inutos ni Padre Damaso na ilipat nga yung bangkay ni Don Rafael Ibarra sa mga inchik. Ngunit hindi nga nangyari dahil umulang nga malakas yun. Bandang muli natapos sa lawa. Ito pa. Nagsabi ng tagalibing na may taong umunos sa kanyang ilipat ang bangkay sa sementeryo ng mga inchik pero ayaw ng tagalibing. Nagtanong si Crisostomo Ibarra kung bakit ginawa ang paglipat ng bangkay sa sementeryo ng mga inchik kay Padre Salvi. Si Padre Damaso ang nag-utos ng ilipat ng bangkay ni Don Rafael Ibarra. Yung nga, dito nga, dahil si Crisostomo Ibarra hindi nga natatay yung bangkay ng ama dahil nga yun si Padre Damaso inutusan yung maglilibing na ilipat nga yung bangkay ni Don Rafael Ibarra. Kasuktulan, nakita nila Ibarra at matanda kasus sepulturero, sinabi nila ang palantandaan na nilagay ni Don Rafael. Tumango ang tagapaglibing pero nagsindak ni Ibarra at ipagtapat ang sepulturero na kanilang sinunog ang krus at initapon naman ang bangkay sa lawa. Dahil ang utos ni Padre Garote, higit umanon, mabuti nang mapatapon ang bangkay sa lawa kaysa makasama pa ito sa ilibingan ng mga inchik. Yung nga, sa ganon, ayaw nila makasama yung mga
ayaw nila isama si Don Rafael Ibarra sa mga inchik dahil nga sa mga inchik, ano sila, parang sila yung gumawa, ay sila yung mga taong masama. Dahil ayaw nila magsama o makabilang sa libingan ng mga inchik ni ama ni Ibarra, si Don Rafael Ibarra. Tunggalian, ikinasindak ito ni Ibarra at ang matandang katiwala ay napaiyak ng nakinig sa matinding galit at puok at iniwan ni Ibarra ang kausap at magkasalubong niya si Pari Salvi at hindi nito napigilan daluyugin ang pari, humingi ng paliwanag si Ibarra sa pari kung bakit nagawa nito labas tagalinan ang bangkay at kanyang ama. Ipinaalam naman ng huli na ang mga may kagagawan nyon ay si Padre Damaso. Yung nga, sobrang galit ni, si Ibarra na hindi nga nadatnan sa sementeryo ng kanyang ama, nasalubong si Padre Salvi na yung galit niya po at yung nakita niya parang gusto niyang patayin or what, o ganun nga dahil nga sa hindi nga nakita ni ama ni Ibarra, yun dahil doon si Padre Damaso talaga nagputos doon para ilipat nga yung bangkay ni Don Rafael Ibarra sa mga inchik. Aral. Ang kawalan ng respeto sa buhay at sa patay ay magiging udyat sa pagkakaroon ng galit at puok ng ang mga nangulila, kaya hindi kahit kailan ay hindi manggil makatarungan at pagsawalan respeto sa mga nilalang buhay man sila o mga patay na. Dako tayo sa nasa Nolimitan ng Kabanata 14. Kabanata 14, ang pamagat si Pilosopo Tasio o tawag Pilosopo. Mga tauhan, Don Anastasio o tawag Pilosopo Tasio, isang kilalang karakter sa San Diego na may malalim na pananaw sa buhay. Ito si Don Anastasio o tawag Pilosopo Tasio, ito ay isang taong matalino. Siyang matalino, matalino isang tao, hindi siya nag-aaral dahil nga yun parang paglabas sa tiyan ng kanyang ama dahil doon parang may lahi sila talino, gano'n. Ibarra, nagalit sa usapan ng kaugnayan sa damdamin na Pilosopo, yung kasama ni Don Anastasio na pinuntahan nga ay nakita sila sa sementeryo. Don Pilopo o Alindora. Nakausap ni Pilosopo Tasio tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari. Yung sa paglalakad ni Don Anastasio na yun, nakapunta sila dito kila Don Filipo o Alindora. Nag-usap sila about sa nangyari kay Ibarra. Tagpuan, sementeryo sa San Diego at bahay ni Don Filipo at Alindora. Malagang pangyayari. Ang paglalakawan kay Pilosopo Tasio ay sinasabi ng iba na siya at wala sa kanituan ng pag-iisip sa mga hindi nakakaunawa sa kanya. Ngunit sa iba siya ay napakatalino. Siya ay hindi pinatapos ng pag-aral ng kanyang ina sa takot na niya ay makalimot ang Diyos. Naiwan mamuhay ng isa sa buhay pagkatapos na pumanaw ang ama at ina. Yung sabi dito, yung hindi pinag-aaral na si Pilosopo, dahil yun may talent siya dahil sa yung talent niya talino, yung parang advanced na siya sa mga yung mga matanda, parang gano'n. Na hindi niya pinag-aaral ng kanyang ina dahil doon nga at baka doon, baka nakalimutan ng kanyang Diyos dahil sa sobrang talino niya. Binuhos ang kanyang panahon sa pagbili at pagbabasa ng mga libro. Siya ay
sinasabihan ng isang wala sa katinuan at isip dahil sa mga hindi pagkaraniwan. Sinabi niya, ikinatuwa niya ang pagdating sa isang baryo at kidlat na hindi umano at pagpapas lang daw sa mamayan ng San Diego. Yung nga, naglalakad siya habang umulan na may matinding kidlat, ulan. Parang masaya pa siya doon kapag kumikidlat ang langit o umulan ng malakas dahil doon na naglakad siya, nagpatungo siya sa mag-asawa sila Don Filipo at yung Ginong Teodora. Doon siya napunta. Malagang pangyayari. Bagamat naghapon yon, mayroon babala at darating ang unos sapagkat matatalim ang kidlat at gumuguhit man madidilim ng langit. Masaya pa rin ang itsura ni Pilosopo Tasio. Ito ay ipinagtaka ang mga taong nakakausap niya. Tinanong siya kung bakit diretso ang sagot niya. Ang pagdating sa baryo ng tangi ko, pag-asa sapagkat ito ang pagdadala ang mga lintik ay siya ipapatay sa mga tao at susunod ang mga kabayan sana may kakaroon din ng Delonyo sapagkat may 10 taon na ngayon ay 10 ngayon sinuwistisyo ko ang bawat kapitan ang pagbili nila ang tagahuling kidlat o pakakanos, ngunit ako'y pinagtawanan lamang ang lahat. Ito nga, bumili sila ng mga kwitis, paputok, kahit para gagawin nilang dito para ipuputok bumili sila ng paputok dahil pagputok nila sa kakasiyahan ni Potasio sa dahil nga umulan ng malakas at kumikiglan ng malakas din. Tunggalian. Ayon pa sa kanila, hindi pinili ang mga kapitan ang kanilang pinagbibili at sa halip ng mga paputok ay kuwitis ang kanilang binili at binakay ng bawat tumikat ng kampana ngayon sa aglam. Ay papaganib at tunog ng mga batingaw kapag kumukulo, iniiwan ni Tasio. Ang kausap at nagtuloy ako sa simbahan. Inabutan niya ang 2 bata sa pagsasabing ipinaganda sila ng agarahin kanilang inas ng apunan. Pagkuka, tumingin ang mga bata. Kaso dito, si Don Potasio, pumunta siya sa simbahan, nakita nila ni Basilio at si Crispin na sinabihan na pinagandahan daw ng kanilang ama ay kanilang ina na apo na para sa pag-uwi nila may kakainin sila. Aral. Natutunan sa kabanata ito ng pag-unawa sa isang tao. Marahil magkakaiba ang bawat isa ng personalidad, paniniwala at pamumuhay. Ngunit bandang huli, hindi ito dahilan upang maging katatawanan ang kapwa. Dumako tayo sa kabanata 15. Ang pamagat nito, ang mga sakristan. Crispin ay mga tauhan. Crispin, ang punsong anak ni Sisa at kapatid ni Basilio. Siya ay sakristan ng simbahan at binibintangan ng nagnakaw ng pera sa simbahan. Ito nga si Crispin nga, nabintang siya ng nagnakaw siya daw ng pera sa simbahan. Doon nga, parang binigtan nga
Binigtan nila nagnakaw daw si Crispy sa simbahan, ngunit hindi naman talaga ginawa ni Crispy na nagnakaw sa simbahan. Basilio, ang panganay na anak ni Sisa at kapatid ni Crispy, sila ni Christine ay mga sakrista at tagapagtunog ng kampana sa simbahan. Ito nga si Basilio, isang sakristan din. Siya ay nakasay sa siya nakasign sa bell sa taas yung malaki. Sisa, ina ni Crispy at Basilio. Ito nila ang ama ay ina ni Crispy at Basilio. Ito ay magandang loob at magandang loob at kahit may siya, konting taong mag-iisip, pero ang ginagawang kanyang yung anak nila Crispy at Basilio ay yung ina nila Crispy at Basilio yung basta yun na. Sakristan Mayor, ang taga-opistal sa kabanata ito ay nag-aakusa kay Crispy at na magnakaw. Ito nga si sakristan ito yung nila Mayor sa simbahan. Binigtan ni Crispy na nagnakaw daw siya ng Centimus tabos yata yun. Basta tawag dito 12 pesos yun. Basta 12. Wala kang pangyayari. Nasaklian si Pilosopotasyo ng pagod na gutom ang itsura ng mga kapatid na sila Basilio at Crispy habang inihila at pinapatunog ang kampana ang simbahan. Sinabihan niya ang mga ito na kanilang ina ay naghihintay sa kanilang tahanan. Nakakaroon palitan ang saloobin ng mga kapatid. Daman lungkot at pangungulila sa ina habang dinadasal nila ang hirap at sakit dulo sa parusa. Natango mula sa buha itinaas ang mga kapatid at lahat para sa kapakanan ang ina. Sapagkat nais nila na kumita ang pera, nakikiusap si Crispy na bagayan na lamang ni Basilio ang pera ibinibintang ng kura sa kanya upang makauwi na siya sa ina. Hindi magawa ni Basilio na bagayan ang 2 onsa. 2 onsa kayamanan na natili sa Crispy sa kampanaryo ay nanatili si Crispy sa kampanaryo. Yung si Crispy yung nagbigkas sa nagnakaw daw siya, yung sakristan mayor, pinangusa siya na kinuha sa taas as pinag-aampas yung papatayin nga, yung naririnig ni Basilio na umiiyak, sumisigaw na sabi ni Crispy, "Kuya, help me," yung nga parang gusto nga tulong kaso hindi niya matulungan ng kanyang kuya dahil nga doon. Yung sakristan mayor siya kasi yung parang kaya na sa simbahan at hindi nila kayang labanan dahil doon nga. Kasukdulan, tinatangkang mga tuwiran si Basilio, pero sinalisiyan siya ng sakristan mayor sa pagsasabi kahit siya ay hindi makauwi hanggang sumapit ng esaktong 10 ng gabi. Gimban ni Basilio sapagkat ika-9 pa lamang ng gabi ay wala nang pwedeng maglakad sa lasangan kung gabi. Makikiusap pa sana si Basilio pero bilang sinabi ng sakristan mayor si Crispy at Crispy sa bisig at kinakalagkad napapanahon sa daan na sila ay
lamunin sa dilim. Yung nga, parang may karpe sa kanilang bayan na hanggang alas 10 lang ng gabi na pwede lumabas or kaya 9 ng gabi lang. Kung lalabas sila sa lampas ng alas 10, may papangusahan na dadating sa kanila. Tunggalian. Dinig ni Basilio ang pagpapalahap ng kapatid pero wala siyang magawa. Naiwan ito para tulala at bawat pagsampal ng sakristan kay Crispy ay sinundan ng masakit na pagdahil. Naglaki ang mga mata. Ang nakaungkod ni Basilio ang kanyang palad sa sinabi ng kapatid pumasok sa isip na kung kailangan siya maaaring magagago habang naririnig niya ang paghihingi sa klolo ni Crispy. Mabilis na pumahid siya sa ikalawang palapag ng kampanyaryo. Mabilis na kinalad niya ang mga nakatali sa kampana at nagpatilog sa padalos-daos sa kapitan ng kapanaryo. Noon ang langit ay unti-unti lumiliwanag sapagkat humihinto na ang ulan. Ito nga dito, gabi na gawa to yung gustong tumakas si Basilio dahil doon nga gusto niya magsumbong sa kanyang ina dahil wala siyang magawa sa simbahan na tulungan ng kanyang kapatid. Ang ginawa niya, yung mga lubid sa yung pena malaki yung kapag pinapatulog yun, yung ginawa nilang yung parang ginawa natin sa yung temple day. Ganun ginawa ni Basilio para bumaba sa ilang kasi sobrang taas yung yung kampanaryo, yung may sobrang laki kasi yan. Okay, so itutuloy na